Ang makasaysayang paglalakbay ni Marco Polo. Ang paglalakbay ni Marco Polo ay isa sa pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan dahil nagbukas ito ng daan upang makilala ng Europa ang kultura, kabuhayan at kabihasnaang Asyano. Sa pamamagitan ng kanyang mga tala, mas naging malawak ang kaalaman ng mundo tungkol sa silangan. Si Marco Polo ay isang Italyong mangangalakal at adventurero na naglakbay sa Asya noong ika-13 siglo. Sa edad na 17, bumiyahe siya kasama ang kanyang ama at tiyuhin upang marating ang korte ni Kublai Khan, emperador ng Mongol at pinuno ng dinasyang Yuan sa China. Pagdating doon, itinalaga siya ni Kublai Khan bilang personal na tagapagnubay at naglakbay siya sa iba't ibang rehiyon tulad ng Tibet, India, Persia at Timog Silangang Asya. Isinulat niya ang mga kultura, gawi at pamumuhay ng mga tao sa mga lugar na kanyang nabisita. Pagkaraan ng 17 taon, nagpasya siyang bumalik sa Venice. Ngunit dahil may digmaan sa pagitan ng Venice at Genoa, nadakip siya at nakulong. Sa bilungguan, inilihad niya ang kanyang mga karanasan kay Rustichello ng Pisa, na sumulat ng aklat na The Travels of Marco Polo. Paglalakbay ni Ibn Battuta. Si Ibn Battuta ay isang Moroccan na iskolar at isa sa pinakadakilang manlalakbay sa kasaysayan. Nagsimula siya sa paglalakbay tungo sa Hajj sa Mecca noong 1325 sa edad na 21. Ngunit nagpatuloy siya dahil sa pagnanais na makilala ang ibang kultura. Umabot ng 29 na taon at higit 120,000 na kilometro ang kanyang nalakbay. Mas malayo pa kay Marco Polo. Dinala siya ng kanyang paglalakbay sa North Africa, Kanlurang Asya, Constantinople, Hilagang Asya, India, Timog Silangang Asya at China. Nakadaupang palad niya ang mga maraming pinuno, iskolar at mahalagang tao sa bawat lugar ng kanyang napuntahan. Ang mga lungsod na tulad ng Cairo, Damascus, Medina at Mecca ay ilan lamang sa kanyang masusing inalarawan. Si Ibn Battuta ay isang iskolar na manggalugad na Moroccan na naglakbay ng 29 na taon at umabot ng mahigit 120 kilometro. Tinahak ang North Africa, gitnang silangan, Anatolia, Turkey, Persia, Iran, India, Maldives, Swahili Coast sa East Africa, Timog Silangang Asya at China. Hindi lamang siya naglakbay para maglibang, layon din niya ang diplomasya at pag-aaral ng batas Islamatiko, filosofya at kultura sa iba't ibang rehiyon. Sa kanyang talino at pag-aaral, siya ay naging hurado, kwadi at tagapatnubay na maraming lungsod. Nakadaupang palad niya at iba-ibang pinuno, iskolar at opisyal, kaya mas lumawak ang kaalaman niya sa kalagayang politikal at kultural ng daigdig ng Islam. Itinalaga rin siya ni Muhammad Ibn Tughluq bilang Qadi at Delhi at naging Sultan Envoy patungong China. Lahat ng kanyang karanasan ay sinulat sa Rihla, The Journey, isang aklat na naging mahalagang batis ng kaalaman tungkol sa kaugalian, lipunan at kultura ng iba't ibang rehiyon noong gitnang panahon. Pagbalik niya sa Morocco noong 1354, siya ay hinarang sa hurado at kanyang paglalakbay at nagbigay ng malawak na pag-uunawa sa kasaysayan, kultura at ugnayan ng pamamayan ng Muslim sa mundo. Pananakop ng Muslim sa India. Ang pananakop ng mga Muslim sa India ay naganap sa dalawang pangunahing yugto. Una, noong 712 CE, sinalakay ng Sindh ngayon ay bahagi ng Pakistan, pamumuno ng Muhammad bin Qasim mula sa mga pangkat Muslim at Afghanistan at Turkmenistan. Ikalawa, noong 1526, muling sinalakay ang India mula ng
mga hukbong Turkic Mongol mula gitnang Asya na pinamumunuan ni Babur. Tinalo niya si Ibrahim Lodi, ang huling pinuno ng Delhi Sultanate, at itinatag ang impyernong Mughal. Sa pamumuno ni Babur na pag-isa ang Delhi at iba pang bahagi ng Hilagang India. Sumunod dito umangat ang kapangyarihan ng impyerno at nararating ang ginintuang panahon sa India sa ilalim ni Akbar the Great, apo sa angkan ni Babur. Lalakbay ni Zheng He, 1405. Si Zheng He, isang eunuch at pinagkakatiwalaang tagapayo ni Emperador Yongle ng dinastiyang Ming sa China, ay pinili upang manguna sa 7 malalaking ekspedisyong pandagat. Ang kanyang mga barko ay malalaki at may kasamang libo-libong manggagawa, sundalo at mandaragat. Sa pamamagitan ng ekspedisyon, naabot niya ang maraming lugar sa Asya at Africa, tulad ng Vietnam, Java, Sumatra, Sri Lanka, India, Persian Gulf at silanganing baybayin ng Afrika. Ang ekspedisyon ni Zheng He ay naglalayong palawakin ang impluwensya ng China sa kalakalan, pakikipag-ugnayang diplomatikong pandagat at pagpapakita ng kapangyarihan ng emperador. Bilang eunuch, siya ay itinalaga bilang katiwala at tagapangalaga sa mga interes ng emperador, kabilang ang mga proteksyon sa harem ng hari. Kahalagahan ng paglalayag ni Zheng He. Buod. Bago ang paghahayag ni Zheng He, ilang piliin daungan lamang ang kilala sa kalakalan sa relihiyon sa kanyang ekspedisyon. Naging sentro ng kalakalan ang di kilalang pantalan tulad ng Malacca sa timog silangang Asya, Cochin, Koshi sa timog kanlurang India at Malindi sa silangang baybayin ng Afrika. Pinatindi ng kanyang paglalayag ang kompetisyon ng mga ngalakal at nagpakita ng oportunidad para sa diplomatikong ugnayan bilang kaalyansa ng dinastiyang Ming. Sa unang pagkakataon, ang maritime region mula China hanggang Africa ay naging bahagi ng pandaigdigang interaksyon. Ang Nanjing at Beijing ay naging entablado ng pakikipag-ugnayan ng iba't ibang lahi, ideya at kultura na nagpapatunay na maaaring magkaisa at magtulungan ang magkakaibang tao sa pandaigdig komunidad. Kasama ang kanyang mga dala mapangmawkon na ginamit bilang gabay, paglalayag at mga Chinese. Zindegzhen, porcelain bilang simbolo ng kalakal at kultura. Si Zheng He at ang kanyang plota. Layunin ng paglalakbay ni Zheng He na ipakita ang yaman at kagalingan ng China, ipamalas ang kapangyarihan nito at itatag ang ugnayang diplomatikong pangkalakalan sa mga dayuhang bansa. Sa pamamagitan ng plota, matagumpay niyang naipakilala ang kalakalan at diplomatikong ugnayan, dala ang mga panahog, spices, tela, mahalagang bato at kakaibang hayop. Naipagtatag din ang relasyong tributary kung saan kinilala ng mga kalapit na bansa ang awtoridad ng dinastyang Ming. Gayunpaman, sa pagkamatay ni Emperador Yongle, pinatigil ang ekspedisyon at itinutok ang pamahalaan